Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Isinagawa sa Cotabato City ang isang mahalagang talakayan na nakatutok sa pagmamatsyag at pagpapalakas ng mga proseso sa ilalim ng parliamentary system ng pamahalaan. Pinangunahan ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE ang Parliamentary Monitoring Summit na naglalayong talakayin ang mga pangunahing monitoring initiatives at mga pinakamahusay na practice sa ilalim ng parliamentary form of government. Binigyang diin sa summit ang kahalagahan nito sa konteksto ng Bangsamoro, lalo na sa panahon ng patuloy na transisyon ng rehiyon. Dinaluhan ng naturang aktibidad ng mga kinatawan mula sa pamahalaang Bangsamoro sa pamamagitan ng Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament at ng Bangsamoro Information Office kasama ang iba't ibang civil society organizations o CSO at mga kinatawan ng akadema. Layo ng pagtitipon na mapatibay ang mga mekanismo ng pagmomonitor at mapalalim ang pag-unawa sa papel ng mga institusyon at mamamayan sa isang parliamentary system. Inaasahang magiging mahalagang hakbang ang naturang summit sa pagpapatibay ng transparent, responsible at mas inclusive na pamamahala sa Bangsamoro. Aprobado na ng mga mambabatas ang resolusyon na nagpapahintulot sa live na pagbo-broadcast ng lahat ng opisyal na sesyon at pagdinig ng Bangsamoro Parliament Plenary Sessions. Gayon din ng mga pulong ng mga komite at subkomite, pagdinig at public consultations. Ayon sa resolusyon, maaari lamang ihinto ang live streaming sa mga natatanging pagkakataon na may kinalaman sa pampublikong seguridad, proteksyon ng mga saksi, mga kasalukuyang investigasyon, sensitibong personal na datos o mga usaping saklaw ng executive privilege. Sa labas ng mga ito, mananatiling bukas sa publiko ang mga gawain ng parlamento. Mapapanood ang mga live stream sa opisyal na website at mga social media platform ng Parliament upang direktang masubaybayan ng publiko ang mga talakayang patungkol sa mga panukalang batas. Sinabi ni Deputy Speaker Baintan ng Patuan, pangunahing may akda ng resolusyon na layo ng hakbang na palakasin ng transparency sa pamahalaan at tulungan ng publiko na mas maunawaan ang trabaho at proseso ng Bangsamoro Parliament. We would like to invite the Bangsamoro people to watch the processes of the Bangsamoro Parliament, the live streaming at the plenary level, as well as the live streaming of the committees. Different committees, we have 17 statutory committees and 7 parliamentary committees. All in all, 24 committees. Mamili kayo kung saan ang interest niyo, Blue Ribbon ba yan, health ba yan, education ba yan, everything nandyan didiscuss natin para ma-inform kayong lahat. So mabuhay po ang Bangsamoro. Formal nang nagsimula ngayong araw ang taunang World Skills Bangsamoro Region 2025 competition ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Technical Education and Skills Development o MBHTE-TESD. Opisyal na binuksan ang isang linggong aktibidad sa pamamagitan ng isang motorcade mula sa Cotabato City Plaza hanggang sa Cotabato State University. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. 20 mga kalahok mula sa iba't ibang probinsya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang magpapakitang gilas sa iba't ibang larangan sa isinasagawang World Skills Bangsamoro Region 2025 competition ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Technical Education Skills Development o MBHTE-TESD. Sa temang Empowering Youth Through Skills, Elevating the Bangsamoro, layunin ng aktibidad na mahasa at maipakita ang kasanayan ng kabataang Bangsamoro sa iba't ibang larangan ng technical at vocational bilang bahagi ng pagsusulong ng regional development at socio-economic progress. Layunin ng nasabing Olympics na itaguyod ang kalidad ng technical education at work values sa mga kabataan at mga skilled professionals. Kilalanin at ipakilala ang technical excellence ng mga kalahok sa iba't ibang skills areas at trainees o graduates ng TIPED. Piliin at ihanda ang pinakamahusay ng mga kalahok upang kumatawan sa ating rehiyon sa mga national at international skills
at hikayatin ang mas malapit na pagtutulungan ng gobyerno at mga pribadong institusyon para sa mas malawak at mas epektibong pagpapaunlad ng kasanayan. Ngayong taon may kabuoang 20 kalahok mula sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, Llano del Sur, Basilan, Tawi-Tawi at Cotabato City ang lalahok sa 5 larangan tulad ng ICT Network Infrastructure, IT Systems Administration, Electrical Installation, Carpentry at Cooking. Gaganapin ang mismong kompetisyon mula Pebrero 3 hanggang 5, 2026 sa Academia de Tecnología in Mindanao INC at Regional Manpower Development Center. Ayon kay MBHTETESD Provincial Director Salek Mangelen, ang mga magwawagi sa regional level ay maaaring lumahok sa national competition at posibleng kumatawan sa bansa sa mga pandaigdigang kompetisyon tulad ng World Skills Competition. Sa pamamagitan ng World Skills Bangsamoro Region 2025, inaasahang higit pang mapapalakas ang technical, vocational education at training sa BARMM at mas mabibigyan ng pagkilala ang kakayahan ng mga kabataang Bangsamoro. Johan Onayan, BIO News. Good news mga kabangsamoro, tumatanggap na po ng aplikasyon ang Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage para sa bakanteng posisyon na Community Affairs Officer 1. Ang posisyong Community Affairs Officer 1 ay entry level, nakatalaga sa regional office sa ilalim ng Cultural Affairs Section at bukas sa mga may bachelor's degree at career service professional eligibility. Hindi kailangan ng karanasan o training. Kailangang magsumite ng application letter, personal data sheet o PDS na may litrato, eligibility certificate at transcript of records. Maaring isumite ang aplikasyon sa hrbcpch@gmail.com o personal sa tanggapan ng BCPCH sa Cotabato City na naka-address kay Chairperson Salem Y. Lingasa, PhD. Ang deadline ng pagsusumite ay sa Pebrero 5, 2026 at siguraduhin na kumpleto ang mga requirements upang matanggap ang aplikasyon. Para po sa kumpletong mga detalye, puntahan ang Facebook page ng BCPCH. Naging matagumpay ang muling pakikiisa ng Bangsamoro Women Commission sa paggunita ng World Hijab Day. Ang hijab ay hindi hadlang, bagkus ay pananampalataya, dangal at pagkakaisa ng ummah. Ang detalye sa report ni Carmina Camil. Sa temang #Unity in Hijab, matagumpay ang pagdaraos ng World Hijab Day ngayong araw, February 2, 2026 sa KCC Convention Center, Cotabato City. Sa pamumuno ng Bangsamoro Women Commission, muling nakiisa ang maraming empleyado mula sa iba't ibang ministries, offices at agencies ng pamahalang Bangsamoro, maging mga imbitadong panauhin katulad ng Women in Uniform, mga kabataang babae na pawang mga yatim at iba pang markad sa BARMM sa paggunita ng naturang aktibidad. Sa kanyang pambungad na pananalita, binigyang diin BWC Chairperson Haja Bainon Caron ang esensyalidad ng pagsusuot ng hijab. My dear daughters, the hijab is not merely fabric. It is a symbol of faith, a shield of honor, and a crown of modesty. Allah Himself commands in the Quran, and tell the believing women to lower their gaze and guard their chastity, and not to reveal their adornments except what normally appears. Let them draw their veils over their bosom. From Surah An-Nur, chapter 24, verse 31. And this verse reminds us that wearing hijab not only be observed for a day, it is a religious obligation, a divine protection, an act of obedience that elevates a woman's dignity. Nagsimula noon pang taong 2013 sa pangunguna ni Nazma Khan, isang Bangladeshi New Yorker, ang paggunita ng World Hijab Day na may layuning mas maintindihan at mabigyang respeto ang hijab at ang mga nagsusuot nito. June 18 ng nakaraang taon, pormal lang naisabatas sa ilalim ng Republic Act No. 12224 ang paggunita ng World Hijab Day sa Pilipinas taon-taon tuwing unang araw ng Pebrero.
Tampok din sa programa ang pagbibigay mensahe ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua kung saan inilahad dito ang kahalagahan ng isinasagawang aktibidad at ang malaking papel ng mga kababaihan sa Bangsamoro. In the Bangsamoro, Muslim women are pillars of peace and engines of development. We recognize them as a leader who shape families, strengthen communities, and deliver governance where it matters most. Bangsamoro women head ministries serve with distinction in public service and carry essential responsibilities in health, education, engineering, business, technology, the arts, and innovation. They do not wait for progress to reach them. They build it. World Job Day reminds us that unity does not mean sameness. True unity grows in a respect of faith, protect freedom and belief, and uphold human dignity without fear and without compromise. To our Bangsamoro women, Muslim women, your hijab is a symbol of strength. Your faith inspires courage. Your leadership shapes our future. Hindi rin nawala sa selebrasyon ng turnover ceremonies kung saan isang libong bilang ng mga hijabs ang naipamahagi at natanggap ng mga benepisyaryo nitong mga yatim at markads. Sa isang panayam naman kay World Hijab Day BWC focal person Sahara Ali, binigyang linaw nito ang tunay na adhikain ng BWC sa pakikisa sa selebrasyon ng World Hijab Day. What we are doing dito ngayon sa ating World Hijab Day, Awareness Day. Actually, it's not a celebration. Matagal na po namin yan dinidiscourage to use the word celebration. Ang ginagamit po natin is awareness on how do we understand kung ano yung totoong ibig sabihin ng pag-wear ng hijab. Lalong-lalo na po doon sa ating mga kapatid na non-Muslim to understand the importance of wearing the hijab. At inaanyayahan din po namin lahat. Kasi lahat naman kasali na sumali po dito sa ating Awareness Day during February 1. Dahil alam naman natin, nagsimula yung World Hijab Day during the time 2013 by Bangladesh American na kung saan naka-experience po siya ng discrimination. At through that discrimination, ginawa po na yung positive to make sure na maipalaganap sa ating mga kapatid na non-Muslim the importance of wearing hijab. Dahil alam naman natin, talamak pa rin yung mga kapatid natin na hindi nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng pagsusuot ng hijab. Ang siguro, being a Muslim woman, hindi po tayo mapapagod na ipaintindi sa kanila kung bakit po tayo nagsusuot ng hijab. Nagtapos ang programa sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding for the Gendered Actions on Peace Advocacy and Community Transformation Project sa pagitan ng BWC, VSO at UNIFIL Women. Carmina Camid, BIO News. Inaasahang makakabenepisyo sa Phase 2 Bangsamoro Camps Transformation Project implementation ang nasa higit 47,000 na mga residente mula sa 6 na mga kinikilalang kampo sa mga probinsya ng BARMM na siyang susunod na magiging benepisyaryo ng BCTP Phase 2. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Matapos ang matagumpay na implementasyon ng Bangsamoro Camps Transformation Project o BCTP Phase 1, ay formal nang nilagdaan nitong February 29 ang Project Partnership Agreement sa pagitan ng Community and Family Services International o CFSI at Bangsamoro Development Agency Incorporated o BDA-INC upang masimulan na ang implementasyon ng BCTP Phase 2. Ang proyektong ito ay isang development project ng Bangsamoro Government, katuwang ang World Bank at mga international donors na layong paunlarin ang mga komunidad sa loob ng mga dating kampo ng MILF. Sa ilalim nito, pinapalakas ang serbisyong pangkalusugan, edukasyon at kabuhayan, pati na ang kakayahan ng mga komunidad.
Layunin ng proyekto na gawing mapayapa, matatag at produktibo ang mga dating conflict-affected communities bilang bahagi ng normalization at peace process sa Bangsamoro Region. Livelihood. Simultaneous po yan. Kasi may mas doon sa community resilience na merong mga registration ng birth. Kasi karamihan sa camps community natin, mga walang protection, walang civil documentation. So isa yan sa titingnan doon sa community resilience. So hindi yan siya kaya 6 months lang. Kasi hindi mo hawak yung LGU, hindi mo rin hawak si CPSA. So ibig sabihin yung buong 2 years na yan, itong 4 component na to yung sisikapin namin na ma-deliver sa camps. Whether magawa siya kaagad or whether ma-delay siya ng implementation. But our time frame ng implementation sa BCTP2 is 2 years po, 24 months. Sa BCTP Phase 2, palalawakin ang benepisyo sa hindi bababa sa 5 lalawigan sa Bangsamoro at kalapit na rehiyon, kabilang ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Lanao del Norte at North Cotabato na tinatayang mahigit 47,000 na katao mula sa 6 na kampo ang inaasahang makikinabang sa proyekto. Ang mga pangunahing benepisyaryo ay mula sa 17 barangay na direktang makikinabang sa mas maayos na access serbisyong panlipunan, mas maraming oportunidad sa kabuhayan at trabaho at mas malawak na partisipasyon sa mga proseso ng pagpapasya sa komunidad. Inaasahan ding makikinabang ang iba pang residente sa mga komunidad sa pamamagitan ng community diagnostics, soft investments sa kalusugan at edukasyon, resilience infrastructure, at mas matibay na ugnayan sa mga programa ng mga kasaling bar ministries. With this project, the BCTP2, we wish to take it higher. Under this project, we will not be doing what we've done for the last 10 years, which is constructing a lot of community socioeconomic infrastructure, women's centers, health stations. Under this project, we'll be working closely with the BARM government and all of the involved municipalities to get social and economic services to the people who need them most. This is a challenge for all of us because not only do we want to make sure the ministries and the municipal governments deliver, we want to make sure that there's an impact on the lives of 47,000 people. Sa ilalim ng Component Community Development Investments, tututok ang proyekto sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan at community resilience. Kabilang dito ang pagpapalakas ng barangay health stations, PhilHealth registration, immunization at disability decertification, nutrition campaigns at home-based gardening. Sa edukasyon, palalawakin ang access sa formal at alternative learning system o ALS, pati na ang pagsasaayos at pagpapahusay ng mga training facilities at community learning centers. Samantala sa kabuhayan, susuportahan ang productive development, marketing, financial services at pag-uugnay sa regional value chains. Palalakasin din ang kakayahan ng mga komunidad na makibagay sa climate change at sakuna sa pamamagitan ng training at pagtatayo ng maliit na resilience infrastructure at nature-based solutions. Kasama rin sa proyekto ang Component 2 o Capacity Sharing and Institutional Strengthening na magpapalakas sa kakayahan ng mga institusyon mula sa barangay hanggang regional level, kabilang ang pamamahala sa environmental at social risks, procurement at financial management. Magkakaroon din ng social mobilization, stakeholder engagement at technical training sa environment and social standards, grievance redress mechanisms, gender-based violence prevention at disaster risk reduction at climate change adaptation. Sa componentry of project management and monitoring, sisiguraduhin ang epektibong pagpapatupad ng proyekto sa pamamagitan ng project management, technical assistance, quality assurance, external evaluation, audit at fiduciary oversight. Merong mga registration ng birth. Kasi karamihan sa camps community natin, mga walang protection, walang civil documentation. So isa yan sa titingnan doon sa community resilience. So hindi yan siya kaya 6 months lang. Kasi hindi mo hawak yung LGU, hindi mo rin hawak sa CPSA. So ibig sabihin yung buong 2 years na yan, itong 4 component na to yung sisikapin namin na ma-deliver sa camps. Whether magawa siya kaagad or whether ma-delay siya ng implementation. But our time frame ng implementation sa BCTP2 is 2 years po, 24 months.
Inaasahang makakatulong ang BCTP Phase 2 sa pagbabago ng mga dating kampo tungo sa mas mapayapa, matatag at produktibong mga komunidad sa tulong ng mas pinaigting na koordinasyon ng BARM ministries at mga lokal na pamahalaan. Ang Camp Transformation ay bahagi ng Normalization Annex ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro na kabilang sa 12 Priority Agenda ni BARMM Chief Minister Abdur Rauf Makakua, kung saan tinitiyak ng Bangsamoro Government na naipatutupad at nasusuportahan ang mga kasunduan. Johan Unayan, BIO News. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.